Maaari mo bang sabihin ng iyong pangalan? Ako po si Jerome Costales, 20 taong gulang. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Hindi po. Saan ka naroon nung oras na nangyari ang krimen? Nasa bahay po at patulog na po ako ng mga oras na yun. May makakapagpatunay ba kung nasaan ka nung mga oras na yun? Mag-isa ko lang po sa bahay, wala po akong kasama. Kilala mo ba ang biktima? Kung oo, ano ang relasyon mo sa kanya? Tali ko pong kaibigan si Marlo. Palagi po kami magkasama. May naging alitan ba kayo ng biktima bago ang insidente? Ito po niyan, meron po. Pero hindi ko po kayang gawin ang binibintang nila sa akin. May nakakita ba sa'yo malapit sa lugar ng krimen? Wala po. Ano ang masasabi mo sa mga ebidensya na tagpuan? Wala po akong kinalaman doon. Hindi ko rin po alam kaninong kutsilyo o mga bagay ang nakita nila po. Meron ka bang dahilan kung bakit maaaring isipin ng iba na ikaw ang may gawa? Siguro po dahil sa lagi po kami magkasama. Meron ka bang gustong linawin may paliwanag tungkol sa pangyayari? Wala po. Ano ang nakaramdaman mo nang marinig mong napatay na ang biktima? Nagulat po akong marinig yung balitang namatay na po ang aking kaibigan na si Mark. Handa ka bang makipagtulungan sa investigasyon para malinawan ng katotohanan? Hindi po akong makipagtulungan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking kaibigan. Yan. Maaari mo bang sabihin ang iyong buong pangalan? Ako po si Woman Aguilar Tianyo. Nakatira po ako sa Mingan, Pangasinan. 21 years old. Maaari mo bang sabihin kung nasaan ka naroon nung nangyari ang insidente? Nasa loob po ako ng bahay. Anong oras mo napansin ang nangyari? Mga alas 11 na po ng gabi yun. Ano mismo ang nakita ko? Nakita mo? Ulit. Kahit huwag mo na sabihin yung ano, kung sa panatira, yung pangalan na lang. Okay. Maaari mo bang sabihin ang iyong buong pangalan? Ako po si Woman Aguilar Tianyo. Maaari mo bang sabihin kung nasaan ka naroon yung mangyari ng aksidente? Nasa loob po ako ng bahay. Anong oras mo napansin ang nangyari? Mga alas 11 na po ng gabi yun. Ano mismo ang nakita mo o narinig mo sa mga oras na yun? Narinig ko ba na may sumigaw po sa labas ng bahay? May mga taong kasama ba noong nangyari ang insidente? Wala na po. Dadalawa lang po silang umiinom sa labas ng bahay. Kilala mo ba ang biktima o ang suspect? Kapatid ko po ang biktima kasi yung Marlo. At kaibigan niya po ata yung hinihinalang suspect. Paano mo nalaman na may krimen na naganap? Paglabas ko po, nung may narinig po akong sumigaw, nakita ko po nakahandusay ko sa napag yung aking kuya.
May napansin ka ba kakaiba bago mangyari ang insidente? Wala rin po. Ano ang unang ginawa mo pagkatapos mong makita o marinig ang pangyayari? Nagtawag po ako ng tulong para po may takbo ang aking kuya sa pinakamalapit na ospital. Meron ka bang nakita o narinig na makakatulong sa investigasyon? May nakita po akong kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Ilang metro o gaano kalayo ang mula sa pinangyarihan ng krimen? Mga nasa 8 metro po siguro. May mga iba pa bang tao sa paligid na maaaring nakakita sa pangyayari? Wala na rin po eh. Gaano ka katiyak sa mga bagay na nakita o narinig mo? Sigurado po akong kainuman niya yung gumawa ng krimen kasi po dadalawa lang po sila nung nangyari yung trahedya. May gusto ka pa bang idagdag na sa tingin mo ay makakatulong sa kaso? Ayun lamang po at wala na rin po.